Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. So mga trops, pag-usapan po natin ang WBO title eliminator fight sa Super Bantamweight Division. Alam naman po natin na tatlo sa mga major sanctioning bodies ay may kanya-kanya ng mandatory challengers sa Super Bantamweight Division. Ayan sila Luis Pantera Neri sa WBC, Sam Goodman sa IBF at Murodjon Akhmadliev sa WBA. Sa ngayon ay wala pang title eliminator fight na pinag-uutos ang WBO kaya wala pang mandatory challenger dito. Sa mga umaasa po sa susunod na laban ng ating angas ng Pinas 3-Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimero na kung magiging title eliminator ba ito ay medyo malabo po ito sa ngayon. Sa kapatid na po kasi ni Cuadro Alas na si Jason Casimero aka Kuya Lods nanggaling ang balita na ang next fight ng kanyang kapatid ay tuna fight lamang. Ngunit kahit magkaroon kasi ng title eliminator o mandatory challenger sa WBO mga trops, ay hindi natin masasabi na safe to say makakasa ang laban para sa isang title shot sa current undisputed champion ngayon na si Naoya Inoue. Ayan po ay sa kadahilan ng nagsabi na noon si WBO President Francisco Paco Valcarcel na pagtapos ang laban nila Tapales at Inoue ay merong 18 months sa palugit bago ipag-utos ang mandatory challenger sa kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Ang source dyan mga trops ay ang recording video na inilabas ni Mark Yao sa kanyang YouTube channel na Silver Voice TV. Habang naka-live, at nakapaloob sa video na ito ang pahayag ng WBO President patungkol sa mandatory. Bale mga trops ay kung sakaling magkaroon ng title eliminator sa WBO ay matagal pa maa-activate ang mandatory challenge at hindi pa rin natin masasabi na secured o sigurado na ang title shot kay Naoya Inoue. Dahil maalala po natin na sinabi noon ni Inoue na plano pa niyang lumaban ng dalawang title defense matapos siyang hiranging undisputed champion sa Super Bantamweight Division. At ang matunog nga na pangalan na sunod niyang makakalaban ay sina Neri at Akhmadliev na parehas ring mandatory challengers. Pagtapos nito ay nasabi rin na posible nang umakyat si Inoue ng timbang para labanan naman ang isa sa mga kampiyon sa 126-pound featherweight division. So mga trop, sa madaling salita ay bukod sa walang title eliminator fight si Alas na pupwede sanang mapadali sa estado niya sa pagiging challenger, ay mismong WBO na ang nagbigay ng mahabang panahon para mahawakan ni Inoue ang belt dito at hindi magkaroon ng mandatory fight ngayong taon. So bali mga trops, ang tanging pag-asa ni Cuadro Alas makalaban ang monster ng Japan ay nasa kamay mismo ni Inoue at ayan ay kung pipiliin nitong magkaroon ng isang voluntary title defense kontra sa ating pambato. Sa ngayon po ay medyo tagilid na ang tsansa ng ating angas ng Pinas mapalaban sa tinitingala sa Super Bantamweight ngayon na si Inoue. At bukod dito ay wala na rin pong maitapat na dekalibring boksingero sa kanya dahil naman po sa politika sa boxing. Let's just say mga trops na si Cuadro Alas ang mananalo sa title eliminator ng WBO kung sakaling mag-utos ito at maging mandatory challenger after 18 months. Sa tingin nyo ba ay kakayanin pa nito na sagupain ang monster ng Japan sa edad na 36 o 37 years old? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.